الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal ni Allah, sa pag-aaral sa paksa na ito ay matatalakay natin ang isa sa mga gawain at isa sa mga mahalaga na dapat nating malaman. At hindi lingid sa ating kaalaman, ngayon ay nasa buwan tayo ng kung tawagin ay Sha'ban. Ito ay isa sa mga buwan ng ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa 12 buwan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, na kung saan ay kabilang ang buwan na ito sa buwan natin sa pananampalatayang Islam na tinatawag na Sha'ban. At sa mga ganitong buwan ay mayroon tayong mga dapat na malaman at mayroon tayong mga dapat na matutunan at mga gawain na kung saan ay kinakailangan ay ito ay pagsumikapan ng isang Muslim. At ganun din matatalakay natin ang mga ilan sa mga hindi dapat gawin o di kaya ay mga maling mga ginagawa ng mga ilan. So, ano nga ba ang mga a'mal al-mashru'a sa buwan na ito? Ano nga ba yung mga gawain na dahilan o di kaya pinahintulutan at dahilan ito ng pagkakaroon ng kahigitan at kainaman ng buwan ng Sha'ban? Una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron tayong tinatawag na kathratus siyam sa buwan na ito. Ibig sabihin ang pagpapakarami ng tinatawag na pag-aayuno. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam yukthiru minas siyam fihi. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagpapakarami ng pag-aayuno. Yung mga sunna, pinaparami ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pag-aayuno sa buwan na ito. Itong tinatawag natin na Sha'ban. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang may bahay na si Aisha, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, hindi niya nakita o hindi ko nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-ayuno, di kaya ay siya ay labis at nagsumikap at maraming pag-aayuno maliban sa dito sa buwan ng Sha'ban na ito. Ibig sabihin, ang isa sa katangian ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpapakarami ng pag-aayuno ng mga sunnah, ng mga pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban na ito. At halos walang mga araw na mga sunna sa pag-aayuno na iniiwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So siya ay nagpapakarami ng pag-aayuno sa buwan na ito. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kabilang din sa marapat na gawin natin pag ganitong mga buwan ay ang al-isti'dad li Ramadan. So dahil ang buwan ng Sha'ban, ito ay pagkatapos ng buwan ng Sha'ban ay papasok ang buwan ng Ramadan. So ang buwan ng Sha'ban, ito ay gawin natin na tadriban linnafs ala ta'ah. Ito ay dito natin isinasagawa, dito natin tinitrain, dito natin pinapractice, dito natin sinasanay ang ating mga sarili sa paggawa ng kabutihan, pagpapakarami ng mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay tadrib, kinakailangan. Halimbawa, tayo ay nag-aaral sa madrasa, so ito ay madrasa, ito ay kabilang sa mga paaralan na kinakailangan tayong magsanay dito para pagdating ng panahon, halimbawa pagdating ng buwan ng Ramadan, so tayo ay natutunan na natin ang mga gawain na kung saan ay mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ganitong buwan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat ang isang Muslim
ay siya ay sinasanay niya ang kanyang sarili. Kung siya man ay tamad sa paggawa ng mga kabutihan, tamad sa pag-aayuno, tamad sa pagsasagawa ng pagdarasal, ng mga sunna, o kung ano pa man ang mga gawain na ito, ay kinakailangan niya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na siya ay magsanay sa buwan na ito. At ganoon din ang buwan na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga yung mga ilan sa mga naunang mga scholar natin, pagdating ng buwan ng Sha'ban ay talagang kanilang binubuksan ang Quran. Ibig sabihin, sila ay tinutuon nila ang kanilang oras, binibigyan nila ng oras ang pagbabasa ng Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa ang ilan sa kanila, sinabi nila na ang buwan ng Sha'ban, ito ay buwan ng tinatawag natin na buwan ng tinatawag na Quran. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang mga naunang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay nagsusumikap na gawin at gumawa ng pagsasanay sa kanilang mga sarili sa pagsusumikap sa paggawa ng mga kabutihan sa buwan na ito. Wa fursatun litawba as-sadiqah. At sa ganitong buwan rin, ito ay kabilang sa pagkakataon ng paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan, lalo na sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa dumating ang Ramadan. Kaya naman, ang buwan na ito ay kabilang sa nagkakaroon ito ng kahigitan dahil ito ay kabilang sa mga buwan na kung saan ay marapat na hindi sayangin ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang sa ilan sa mga maalam kanilang sinabi, katulad halimbawa ni Abu Bakar al-Balkhi, sinabi niya, Shahru Rajabin, Shahru Zara' wa Shahru Sha'ban, Shahru Saqi Zara' wa Shahru Ramadan, Shahru Hasadi Zara' faman lam yazra' fi Rajabin wa lam yasqi fi Sha'ban fa kayfa yurid an yahsuda fi Ramadan. Hanggang sa sinabi niya, yung buwan ng Rajab daw, ito ay buwan ng pagtatanim. So ibig sabihin, ang Rajab, ito yung nakalipas na buwan, yung last month. Ngayon, buwan tayo ng Sha'ban. Ang nakalipas na buwan ay tinatawag na Rajab. Kaya sinabi niya, yung buwan daw ng Rajab ay buwan ng pagtatanim. Pagtatanim saan? Pagtatanim sa mga kabutihan. Wa Shahru Sha'ban, Shahru Saqi Zara'. At ang buwan ng Sha'ban, ang buwan na ito yung buwan ng pagdidilig ng mga pananim. O di kayo pagdidilig ng itinanim. Kumbaga yung mga itinanim, ang ginagawang mga kabutihan. Wa Shahru Ramadan, at yung buwan ng Ramadan, ito naman yung buwan ng pag-aani ng mga tinanim. Ibig sabihin, ito yung buwan ng pag-aani natin. Pag-aani natin sa mga itinanim natin na mga gantimpala, mga gawain na mga tinanim natin ng mga gawaing mga mabubuti sa mga buwan na ito. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so kanyang sinabi pa, faman lam yazra' fi Rajab wa lam yasqi fi Sha'ban. Kaya naman, kung sino man ang hindi nagtanim ng mga kabutihan sa buwan ng Rajab at hindi nagdilig ng mga pananim o kabutihan sa Sha'ban, papaano siya aani pagdating sa buwan ng Ramadan? Ano ang kanyang aanihin? Walang aanihin. Dahil bakit? Hindi siya nagtanim, hindi siya nagsumikap sa pagpapakarami, paggawa ng tinatawag na kabutihan. At ganoon din, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, raf'ul a'mal. Isa rin sa nagkakaroon ng kahigitan at nagkakaroon ng kainaman ang buwan ng Sha'ban ay dito ay yung gawain, mga ginagawa ng isang tao ay dito inaangat papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nire-report ang ating mga gawain, yung mga ginagawa natin sa loob ng isang taon ay isinasubmit, nire-report, tinataas, inaangat sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya naman marapat ito yung mga oras ng pagpapakarami ng mga pagsunod, pagpapakarami ng mga gawaing mga mabubuti, gawaing mga magaganda. Dahil dito, inaangat ang ating mga gawain. Mayroong hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhur ma tasumu Sha'ban. Qala dhaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Usama bin Zaid, kanyang sinabi ko sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, usugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi kita nakitang nag-aayuno ng isang buwan mula sa mga buwan na kung saan ay katulad ng pag-aayuno mo sa Sha'ban. Ibig sabihin, napansin at nakita ng mga sahaba, isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay talagang siya ay nagsusumikap at siya ay nagpapakarami ng pag-aayuno ng mga sunnah dito sa buwan na ito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinagot, dhaka shahrun, itong buwan na ito, ang tinutukoy dito ay ang Sha'ban, ay ito ay buwan na kung saan ay pinapapabayaan, ang mga tao ay nagpapabaya dito sa buwan na ito, bayna Rajab wa Ramadan, sa pagitan ng buwan ng Rajab at Ramadan. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay ang buwan ng Sha'ban. Ibig sabihin, ang mga tao ay talagang nagpapabaya sa buwan na ito. Kumbaga, hindi na nila napapansin ang mga gawain dito. Hindi na sila dahil iba na ang kanilang pinagkakaabalahan. Dahil ito ay napagitanan ng dalawang sagradong buwan, at saka yung buwan ng Ramadan. So ibig sabihin ay kanila itong napapabayaan. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit, itong buwan na ito, dahil pinapabayaan nila ang buwan na ito, hindi nila alam na mayroong gawain, mayroong bagay dito na napaka-importante na pagiging pagkakaroon ng kahigitan at kainaman ng buwan ng Sha'ban, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dahil ang buwan na ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dito inaangat ang mga gawain. Dito itinataas, inaangat ang mga gawain, inire-report ang mga gawain sa loob ng isang taon doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ng propeta, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kaya ako ay gusto ko na maiangat ang aking gawain papunta sa Panginoon na si Allah, na ako ay nag-aayuno. Ibig sabihin, may report doon, may angat doon na ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nag-aayuno. Kaya naman, ito ang wisdom, ito ang karunungan. Kaya bakit nagpapakarami ang pag-aayuno ang propeta sallallahu alaihi wasallam, at ganun din dapat tayo mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sa mga bagay na ating nabanggit, yung pagpapakarami ng pag-aayuno, yung paghahanda sa papalapit na buwan ng Ramadan, at ganun din yung tinatawag natin na pag-angat sa mga gawain papunta sa Rabbil Alamin, sa Panginoon na si Allah. Kaya ito ay nagkakaroon ng kahigitan, nagkakaroon ng kainaman ang buwan ng Sha'ban, o di kay buwan na ito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon, mga minamahal ni Allah, dahil sa mga nabanggit natin na mga pinahintulutan, mga gawaing, mga kanais-nais na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan na ito, ay mayroon ding mga gawain na dapat natin itong ingatan. Mayroon ding mga gawain na dapat tayo ay maingat dito, dahil ito ay kabilang sa hindi ipinapahintulot at labag sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Dahil may mga iilan sa mga tao na sila ay gumagawa
ng mga gawain na hindi naman ito pasok sa itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman ito pasok sa mga gawaing ginawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan na ito. Ano ito ang mga halimbawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Una, takhsisu laylatin nas. Isa ito sa mga gawain ng mga tao, yung pagkakaroon nila ng partikular na mga gawain sa sabihin natin kalahati ng buwan ng Sha'ban. Ano ang ginagawa nila dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Yahtafiluna bilaylatin nas min Sha'ban. Wa ang ginagawa ng mga tao dito, sila ay pinagdiriwang nila yung kalahating buwan. Sabihin natin na 15 araw sa buwan ng Sha'ban, sa gabi ng 15 araw sa buwan ng Sha'ban, may mga tao na sila ay nagdiriwang dito. At kahit anong pang mga pagdiriwang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay hindi kabilang sa itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. O di kaya ay sila ay nagdarasal ng particular, specific na pagdarasal na kung tawagin ay salat alfiyah. O di kaya ay iba pa dito. O di kaya ay ang pagdarasal ng pagtatahajjud dito sa ika-15 night ng Sha'ban. Ibig sabihin, sa kalahating buwan na ito ay may mga gawain dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ginagawa ng mga iilan. Pagdating ng gabi ng ika-15 ng Sha'ban, may mga tao na sila ay nagdiriwang, nagpa-party, nagsiselebrate, o kahit anong mga pamamaraan ng pagdiriwang nila. Kahit anong mga itsurang mga ginagawa nilang pagdiriwang, o di kaya ay yung pag-i-specific nila na pagsasala ng pagdarasal sa gabi na iyon, at ganun din yung specific nilang pagtatahajjud. Ang pagtatahajjud walang problema. Magtahajjud tayo kahit anong gabi. Basta wag lang, ang tinutukoy natin dito yung pag-specific nila. Ang intention nila ay para lang doon sa gabi na iyon, na kung saan ay 15 gabi ng tinatawag nating buwan ng Sha'ban. Kaya naman itong mga gawain na ito ay minal bid'ah allati la asla laha fi sunnati sahiha. Dahil itong mga gawain na ito ay kabilang sa mga gawaing mga bid'ah. Pag sinabi nating bid'ah, ito yung mga gawain na makabagong idinagdag, na mga gawaing pagsamba sa pananampalatayang Islam na wala naman, hindi tugma o wala sa Quran at sa Sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito ginawa ng propeta, hindi ito ginawa ng mga sahaba, hindi ito ginawa ng mga naunang mga Muslim. Kaya naman kabilang ito sa tinatawag na kabilang na walang patunay mula sa Quran at saka sa Sunnah. Kabilang ito sa mga gawaing hindi dapat gawin ng isang Muslim. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Imam An-Nawawi fi Kitab Al-Majmu', sinabi ni Imam Nawawi sa kanyang kitab na Al-Majmu', الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب والصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان. Ang sinabi ni Imam Nawawi sa kanyang kitab na tawagan na Majmu', sinabi niya yung dalawang salah, yung salah na kilala na kung tawagin ay salat ar-raghaib, na ito ay binubuo ng 12 rak'a sa pagitan, isinasagawa ito sa pagitan ng Maghrib at saka Isha, na awal ito ay kauna-unahang gabi ng Jum'ah sa buwan ng Rajab, nung nakaraang Rajab. At ganun din sinabi niya yung tinatawag natin na pagdarasal ng gabi mula sa kalahating buwan ng Sha'ban, ibig sabihin sa ika-15 araw ng Sha'ban, na ito ay binubuo ng 100 raka'ah. So ito ay mga salat, yung salat ar-raghaib at saka yung salat alfiyah na kung tawagin. Sinabi niya, hatan as-salatan bid'atan munkaratan. Itong dalawang pagdarasal na ito
Ang tinutukoy dito, yung binanggit natin, ito ay parihong bid'a, ito ay kabilang sa mga makabagong mga pamaraan, makabagong mga pagsamba na ito ay wala itong katibayan at wala itong patunay mula sa Quran at sa kasunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam o maski sa mga sahaba. Ibig sabihin, kabilang ito sa mga gawain na hindi turo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang gawaing bid'a, ang gawaing pagdagdag sa relihiyon, mga gawaing pagsamba, ang isang Muslim, ang isang mananampalataya ay hindi siya gumagawa ng pagsamba maliban na lamang na ito ay napatunayan, maliban na lamang na ito ay ginawa naaayon sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung wala ito sa katuruan ng propeta, wala itong katibayan mula sa Quran at saka sa Sunna o di kaya sa mga gawain ng mga sahaba, so ito ay hindi dapat gawin ng isang Muslim dahil ito ay kabilang sa pasok ito sa tinatawag natin na bid'ah o di kaya innovation, pagbabago sa relihiyon. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ayon sa kay isa sa mga imam, si Imam Ibn Baz rahimahullah, ayon sa kanyang pahayag, والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. Kaya naman ayon sa pahayag ni Ibn Baz rahimahullah, ang karamihan o di kaya ay halos ang mga scholar ay nagkasundo. Yung karamihang mga scholar nang sinabi nila ang pagdiriwang sa Sha'ban o di kaya sa kalahati ng Sha'ban o di kaya sa gabi ng ika-15 araw sa Sha'ban, ito ay bid'ah. Ito ay kabilang sa tinatawag na bid'ah, at ang mga hadith, ang mga katibayan nila na nilabas sa mga kainaman ng pagsasala dito o di kaya yung mga kainaman nito, lahat nito ay mga mahihinang hadith. Lahat ng ito ay mga walang katibayan, hindi malakas na mga katibayan, at yung iba ay mga talagang pawang mga gawa-gawa lamang o di kaya pawang mga walang katotohanan. O di kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa maling ginagawa ay yaong takhsis o yawmiha bisiyam. O di kaya ay particular, may mga tao na sila ay nag-i-specific lamang mag-ayuno sa araw ng ika-15 sa Sha'ban. Ibig sabihin, may mga tao, ang pag-aayuno dito ay sunnah. Ang pag-aayuno dito sa Sha'ban ay sunnah. Ang pagpapakarami ng pag-aayuno sa Sha'ban ay sunnah. Ngunit mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tinutukoy natin dito ay may mga araw na sunnah katulad ng Lunes, Huwebes, o di kaya yung tinatawag na Ayyamul Bid, yung 3 days na pinag-aayunuhan every month, na kung saan ay ito ay minsan ay nagkakataon sa ika-12 at 13 at saka di kaya 15, halimbawa. Kumbaga ay ito yung tinatawag natin na 3 days Ayyamul Bid na pinag-aayunuhan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang tinutukoy natin dito ay yung particular na specific ng pag-aayuno dito sa ika-15 araw ng Sha'ban. So kabilang ito sa hindi o di kaya ay kabilang ito sa hindi tama at saka hindi marapat na gawin ng isang Muslim, dahil ito ay pasok din ito sa tinatawag na salungat sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So yung pag-i-specific sa pag-ayuno sa isang araw na pagdating ng ika-15 day ng tinatawag na Sha'ban. So may mga ahadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga nababasa tayo, may mga binibigay sila, sinusulat silang mga hadith na mga kainaman daw patungkol sa mga gawain na ito. Subalit, kagaya ng nasabi natin, ito ay mga mahihinang mga ahadith na kung saan ay wala ito sa
katibayan na nagmula o di kay hindi napatunayan mula sa kalakasan nito na nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang gawaing bid'ah, ang gawaing pagbabago, ang gawaing pagsasagawa ng ibada, pagsamba na hindi ito naaayon at saka hindi ito galing sa katuruan, pamamaraanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay napakadelikado. Ito ay gawaing kabilang sa mga malaking kasalanan na hindi dapat ito gawin ng isang tao dahil ito ay salungat sa pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam may hadith na ayon kay Aisha radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha laysa fihi fahuwa rad, muttafaqun alayh. Wa li Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang magdagdag ng bago sa aming utos, ibig sabihin ang tinutukoy dito ay bagong pamamaraan na hindi kasama sa aming utos o pamamaraan, ito ay hindi katanggap-tanggap. Sinuman ang gumawa ng mga gawain, mga bagay na halimbawa sa pagsamba na hindi ito kabilang sa utos ng propeta Muhammad, hindi ito kabilang sa pamamaraan na ginagawa ng propeta sallam, ay hindi ito katanggap-tanggap. Okay? Hindi ito tatanggapin, hindi ito dapat gawin ng isang mananampalataya. At mula rin sa isang salaysay ni Imam Muslim, kanyang sinabi, ang sinumang gumawa ng mga gawaing hindi tugma sa aming gawain, ito binanggit ng propeta Muhammad, ay hindi ito matatanggap. So, sa madaling salita mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay bilang babala sa sinumang gumawa ng makabago, sinuman ang gumawa ng mga bagong mga gawain, pamamaraan na may kaugnayan sa pagsamba na hindi ito itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang katibayan, malakas na katibayan na ito ay galing sa propeta Muhammad o di kay mga gawaing pamamaraanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito matatanggap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga makabago na ito, lahat ng mga gawain na ito, mga imbento na ito sa relihiyon, wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga imbento, makabago na idinagdag sa relihiyon na hindi ito, wala ito sa katibayan, wala itong katibayan na nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay bid'ah. Ito ay tinatawag na bid'ah. At lahat ng bid'ah, lahat ng mga innovation, lahat ng mga makabagong ginagawa, mga pamamaraan na hindi angkop sa itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ito ay kaligawan. At lahat ng kaligawan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, finnar. Wa kulla dalalatin finnar. Lahat ng mga kaligawan ay ang kanilang paroroonan ay sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, napakadali ang ating relihiyon. Katulad ng mga nabanggit natin sa una ng mga gawain sa mga buwan na ito, kung ano yung ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpapakarami niya ng pag-aayuno sa buwan na ito, sa pagpapakarami o sa paghahanda sa papalapit na buwan ng Ramadan. So yun ang marapat nating gawin, ngunit itong mga gawain na hindi ito angkop sa mga gawain itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay iwasan natin upang hindi tayo mapabilang sa mga gawain na ginagawa ng mga ilan na sila gumagawa ng mga gawaing bid'ah. Mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran, sinabi ng Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala
sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung tunay ngang kayo ay nagmamahal sa Allah, ay magkagayon ako ay inyong sundin. Ibig sabihin, kung mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan sundin natin ang katuruan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung ating susundin ang mga katuruan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, natiyak ay kayo ay sinabi ng Allah, kayo ay mamahalin ng Allah at Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan. At ang Allah ay mapagpatawad, maawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pamaraanan, sa mga gawain ng pagsamba, lalo na sa mga gawaing may kaugnayan sa relihiyon sa atin sa pananampalatayang Islam, upang tayo ay gantimpalaan sa ating mga gawain. Dahil ang paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay matatanggap lang ito maliban sa mga bagay na ito. Una ay ang ikhlas. Kinakailangan ang tayo ay gagawa ng pagsamba, ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kasunod nito, kinakailangan ito ay mayroong tinatawag na mutaba'a. Kinakailangan mayroon itong kaugnayan sa pagsunod sa pamaraanan na ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga katuruan. Kung wala dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito matatanggap sa atin. Kaya naman nawa ay nagkaroon tayo ng kaalaman sa buwan ng Sha'ban na ito. Muli mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagsumikapan natin ang buwan na ito. Huwag nating kakalimutan na ang buwan na ito ay dito iniangat ang ating mga gawain, inire-report sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Kaya bago pa man i-report, bago pa man iangat ang ating mga gawain, pagsumikapan natin ito na maiangat doon sa Allah na punong-puno ito ng paggawa ng mga kabutihan. Nawa ay paabutin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa papalapit o di kay sa kasunod na buwan na kung tawagin ay buwan ng Ramadan. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.